po tayo lahat ay tumayo. Gamit po natin ang presensya ng ating Panginoon Diyos sa gabi nito. At tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, na banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabi nito, Panginoon Diyos, sa kaligtasan, sa bawat pamilya na mayroon kami, Panginoon. Sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa matagumpay na maghapon na kami inyo pong iningatan. Sa kanilang mga kabisihan, sa kanilang mga trabaho, na patuloy na gawin na lahat upang maranasan po namin tunay na kagalakan, tunay na kapanatagan, kapayapaan sa puso, Panginoon. At higit sa lahat, yung comfort mo, Panginoon, ay nararanasan sa bawat pamilya namin, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na sa oras nito, kami po, Panginoon, ay hinihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga pagkakamali, sa maliit na bagay at sa malaking bagay. Naniniwala kami, Panginoon Diyos, na ang lahat ng ito ay nababatid mo. Kaya naman po, Lord, pakalisin kami sa gabi nito. Hallelujah. Yes, Lord, salamat po. Salamat, Jesus, na makapangyarihan sa lahat na laging handang magpatawad sa lahat ng aming mga pagkakamali at pagkukulang. Tunay nga po, Lord, na sa oras na ito, inaanyayahan namin ang aming banal na Espiritu Santo na siyang malayang pumilo sa aming pong kalagitnaan upang maramdaman po namin ang kapangyarihan ng taglay, Panginoon Diyos. Ipadama mo sa amin, Panginoon, ang iyong pangunguna. Ipadama mo sa amin, Panginoon, ang kagalakan habang kami ay sumasamba, itinataas ang dakilang pangalan mo, pinapupurihan ka, pinasasalamatan ka ng puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, ng papaano ka kumikilos sa amin, Panginoon Diyos, ng papaano mo ipinapadama ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Karapat-dapat na ikaw ay itaas sa aming mga buhay. Karapat-dapat na ang mga labi namin ay sa'yo lamang, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon Diyos. Kaya Lord, maraming salamat sa gabi nito, Panginoon. Maraming salamat sa kalayaan na kami, Panginoon, ay nakasasamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon Diyos, pagpalain niyo ang lahat ng tatayo sa pulpito ito. Patuloy, Lord, na simula sa pag-aawitan hanggang sa mga salita mo na ihahatid ng iyong namin po kapatid na ito, Panginoon. Patuloy na gamitin niyo ang kanyang buhay. Patuloy na gamitin niyo ang kanyang buong pagkatao upang maging karapat-dapat siya sa iyo. Kasiyahan niyo ang bawat mga salita mo na kanyang inihandla. Maging karapat-dapat din ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita na ito, Panginoon. At tunay, Lord, na tumingin sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, na walang masayang, Panginoon, kundi patuloy na tulungan niyo kami na ma-absorb ito ng aming mga buhay upang may sapamuhay namin ito, Panginoon Diyos, at mai-spread sa mga tao hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagpalain niyo ngayon pa lang ang gawain ito. Tunay na tuloy na ang pagkilos mo ang siyang naranasan sa buhay ng bawat isa at siniseliman namin ang gawa ng kaaway na hindi siya makapanagin sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, patuloy ng bawat mga kapatid, Lord, ng bawat isa namin, Panginoon, na hindi na ang kaligtasan, Lord, ay kanila pong maranasan patungo sa lugar nito. Punuin niyo sila, Lord, ng kagalakan gaya ng namin ito, Panginoon, sa oras na ito, na kung paano pinununo kami ng kagalakan sa aming mga puso, sapagkat tunay na deserve mo, Panginoon, na makatanggap ng pinakamataas na papuring pagsamba sa gabi ito. Kaya naman po, Lord, tingin mo ang bawat mga awitan, ang bawat pagpupuri namin, pagtataas at dakilang pangalan mo, ang lahat, Panginoon, ng aming pong gagawing pagsamba ay makarating sa trono
Yan. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Indeed that the Lord is faithful. Yan po. Gusto ko po i-share sa inyo yung aklat po na Numbers. Yan, chapter 40. Yung story po nito, kung mababasa po natin siya, familiar na to sa inyo kasi ito yung story na malapit na sila sa promised land. Yan, parang pinuwento nga ito ni Pastor Roon nung nakaraan nung Sunday. Sabi ko yung mga Israelita, ito na naman sila sa point ng buhay nila na nagreklamo na naman sila. Diba? Ang line nila is, bakit di nyo na lang kami pinatay? Doon sa Egypto, bakit kailangan na pumunta pa tayo sa desert tapos dito nyo kami patayin, bumalik na lang tayo sa Egypt. Yan, diba? Pero sabi doon, ang report ni Joshua and ni Caleb is this, the land that the Lord is giving us is exceedingly good. Wow, diba? Exceedingly good. Ibig sabihin, best of best talaga yung piniprepare sa kanila ng Lord. Kaya lang, ano naging response ng mga Israelites? Ang response nila is they choose fear over faith. Yan, pag pinamalikan po natin yung story na ito, minsan pa parang mapapakitigan na lang. Bakit? Yun, tuwa-takot-takot. Relate na relate tayo eh. Sabi mo nga sa katabi mo, ganyan ka rin eh. Diba? Ano yun ang binabasa ko? Sabi ko, Lord, parang nagdunod ako minsan na. Kasi pinuhin mo, no? Sa dami namin na ginawa ng Diyos sa kanila na himala. Andun yung provision. Pinagluluto pa nga sila ng Lord, diba? Meron silang mana. Nung nagreklamo sa mana, meron silang pugo sa umaga. Ayun, ramdam na ramdam natin yung init. Abay, meron silang clouds. Diba? Sa gabi naman, meron silang cloud. Lahat na yung ginagawa ng Lord sa kanila. Pero nung time na yun, dun pa sila nag-doubt. Yan, dun pa sila nagtanong at dun pa sila nagreklamo sa Panginoon. And Moses intercede that time. No, so nakipag-negotiate siya sa Lord. Sabi nga nung story natin ng Sunday. Pero sabi doon, kahit gano'n, ay doon maganda. Sabi sa verse 18, the Lord is slow to anger and abounding in love. Balikan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kahit ganyan ka, mahal na mahal ka ni Lord. Amen? That's a great reminder for us na alalahanin po natin kung sino ang Diyos para sa atin. Kung sino nga ba ang Diyos na meron tayo. Basahin na natin yung maawitin natin. Sabi dyan, let's declare po, Lord, you are holy. You are righteous. 1, 2, 3, go. You are holy. You are righteous. You are faithful to the end. You are Savior. You are healer. You are Redeemer and friend. Amen. Bigyan nga po natin ng pamuling palakpak
Lingin mo itong aming mga awit para lamang po sa iyo, aming Panginoon. My Jesus, my Savior, for there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You are our comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Sing, shout to the Lord, let us say.
Ayan po, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. The Lord is faithful po sa ating mga buhay. Ayan, ang pinagpapasalamat dahil imbitahan po muli ako na makapag-share ngayong Wednesday prayer worship po. Salamat po sa Panginoon. Pagkakataon na to ay minsan lang na mangyari ulit dahil ako ngayon napunta sa Saudi. Pero ngayon, tinatanggap ko yung kanyang opportunity na to para makapag-share. So, salamat po at bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Maaari po tayo. Sige po, pag-pray po ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sige po, pumigil po tayo sa Panginoon. Lord God, salamat po sa oras ng Panginoon. Binigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, sa araw nito, Panginoon. Kapasalamat kami, ligtas po kami na punta po dito sa iyong bahay sa bahay, Panginoon. Kailangan ko po, Panginoon, ang aming gagawin ngayon, Lord God, pag-aaral po ng iyong salita. Gawin niyo lamang ako ng instrumento, Panginoon, para i-share po yung mabuting balita na pinaglalagay niyo po sa amin, Panginoon. Tunay na po maunawaan po namin ito at sa pamuhay po namin, Panginoon, at with your guidance of the Holy Spirit, Panginoon, mabuhay po kami ng naayon at nararapat po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, tinakas po namin ang katagumpayan at gawain ito. Ito po aking panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Kinakabahan ako. Hindi pa naman nawawala. So, prayer meeting, ngayong araw po. Ang lesson po natin ngayon ay keep Jesus first when life gets loud. Yan. Hindi mo na ba alam yung gagawin mo sa iyong buhay? Sa dami ng mga worries na nangyayari sa atin, yung mga responsibilities na kailangan mong gawin, ang buhay mo ba ay magulo na at hindi mo na alam kung ano ang uunahin mo? Sa mga sinabi ko na yan, alam mo ba na may sagot ang salita ng Diyos sa mga ito? So, Matthew 6:32. Okay. Basahin po natin sa Tagalog. Ready? Go! Amen. Meron ba English? Sa English naman, sige, ready? Go! But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napaka-lumang verse na yan. Pero ang lalim pala ng ibig sabihin niyan na himay-himayin po natin sa ating pag-aaral. Ngayon, malalaman natin kung anong ibig sabihin ng ating Panginoon. Sa verses 20, sa Matthew 6, verses 25 hanggang 34, ipinaliwanag ni Jesus kung gaano kahalaga ang tao para sa Diyos Ama. So, babasahin po natin yung text po na yan. Ako po sa 25, kaya sa 26, palitan po tayo. Verse 25, kaya't sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya tungkol sa susupin ng inyong katawan. Hindi ba ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito.
Kaya huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusog sa pagkain, inumin o damit. Dapat po hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Kagaya kanina, nung in-explain ni Ansis, ganyan kamahal ng Panginoon ang mga anak niya. Biruin mo mula umaga sa gabi, nandun ang Panginoon. Provided ang mga pagkain ng mga Israelite doon, papunta sila ng promised land. Tayo pali, hindi tayo halaman, hindi tayo puno, hindi tayo ipon. Ginawa tayo, nakawakas ng Panginoon. Kaya kapatid, kung hilong-hilo ka na, gulong-gulo ka na yung verse na ito, chapter 2 na yan, basahin mo po, malalaman mo kung gaano ka kamahal ng Lord, malalaman mo na hindi ka niya pinapabayaan, okay? Na hindi niya po pa natin, no? Ang Panginoong Isus ay hindi niya tayo tinawag para maghirap. Tinawag niya tayo para magkaroon ng buhay na maayos at tama. When God is first, everything else finds its proper place. Kapag inuna mo daw ang Panginoon, lahat ng mga bagay, kasaluto mo o ano man yan, lahat ng ano mang meron mo sa buhay mo ay maayos o magiging maayos kapag inuna mo ang ating Panginoon. Sa kabaliktaran, kapag hindi mo naman inuna ang Panginoon, magulo. Kabaliktaran ng maayos. So yun, magiging magulo ang simula ng buhay mo, yung araw mo, pagising mo pa lang, galit na ikaw sa mga kasalamuhan mo sa bahay, sa environment mo, na-stress ka na. So, gawan natin ng paraan na mauna natin yung Panginoon. Okay po ba yan? And matututunan natin about keeping Jesus first when life gets loud ay yung mga kahirapan natin sa buhay. Makikita natin ito na gumagaan kapag inuuna natin ang ating Panginoon. Parang nasa mahabang tunnel ka na nandun ka sa gitna, napakadilim, hindi mo makita yung dulo, hindi mo makita yung liwanag. Ganon ang pakiramdam na wala ka sa Panginoon. Pero kahit nandun ka sa tunnel at nasa Panginoon ka, alam mo protektado ka, hindi ka makakamba, at mararating mo yung dulo ng tunnel, makikita mo yung liwanag. Kasama mo ang Panginoon sa paglalakabay mo. Amen po ba ito? So, paano nga natin ipapanatili ang Panginoon sa ating mga buhay? First things first. Sa Matthew 6, yan nga yung ating verse. Unahin natin ang ating Panginoon. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay? Jesus doesn't say, seek God when you have time. He says, seek first. Marami sa atin, yun, kapag free lang tayo, or sige, ganitong oras ako sa Bible, ganitong oras ako mag-devotion, gawan mo lang tayo kapatid, unahin mo muna ang Panginoon. Yan yung siya ang priority natin. Unahin mo ang Diyos bago ang mga dapat mong gawin. So para magaya sinabi ko kanina, mag-ayon ang lahat ng buong araw na maging maayos. Putting God first doesn't ruin your life. It stabilizes it. Pinapagtibay nito ang pagiging mananampalataya ng isang tao. Kasi kapag ready ka, harapin yung araw, at nandun, alam mo, kasama mo yung presensya ng Diyos, ano man yung gawa ng kaaway, ay magiging matatag ka dahil alam mo kasama mo ang Diyos. Dahil inuna mo siya, may ano ka na protection ka na sa araw na yun. God cares about your needs, but He won't let your needs become your God. Kagaya ng sinasabi ng binasa natin kanina, kung ano ating makakainin, inumin, gagamitin.
Alam ng Panginoon Diyos yun. At i-provide niya yun. Hindi lang natin alam kung paano. Kasi iba ang mag-isip ng Panginoon. Hindi siya kagaya ng concept. Kaya lang, ayaw ng Diyos naman na maging doon ka na sumusunod sa pangangailangan mo. Halos wala na kami kakainin po kasi talagang worry ka na doon sa kinabukasan mo kung anong i-provide mo. Ipag-pray mo sa Panginoon para mabigyan na niya ng knowledge and wisdom kung paano yun at bahala na ang Panginoon gumawa ng paraan. May mga kwento tayo naririnig, may mga na-testimony sila na bigla na lang may dumadating na biyaya, mga blessing, di ba? Ganun gumagawa ang ating Panginoon sa ating buhay. Mabilis po ba? O pinakamalik pa ako. Sige. Sa pangalawa, sa yun nga yung verse natin kanina, Matthew 6:33. Ngayon, live for God's glory. Tatagpan po natin sa 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink, or whatever you do it all for the glory of God. Amen po. So, ito yung mga paraan kung paano natin iuna ang ating Panginoon sa buhay natin. Whatever you eat or drink, diba? Glorify natin ang Panginoon. Yes, inom ang tubig. Dahil sobrang init dito sa Pilipinas. Ang lagi rin na malamig na tubig. Yan, do it all for the glory of God. Maglalaba ako for the glory of God. Maglilinis ako for the glory of God. Kapaligo ko yung mga bata for the glory of God. Gigising ka ng maaga, yes. Thank you Lord for the blessing of life. Diba? Na nagising ka sa araw mo. Maraming mga tao na ang gising nila doon sa hospital. Diba? Napakahirap ng kalagayan nila. Pero glory to God dahil tayo ay pinagpalang ng Panginoon. Live for God's glory. Lahat ng gagawin natin, pagpapabito sa church, paglilinis, pagsamba, mga ministry natin, pagluluto, lahat ng ginagawa natin ay may gantimpalang kalooban ng ating Panginoon. So, ano lang natin, hanggang sa ngayon, magtyaga, magtiis. Sabi ng Panginoon, ang sino man nagtitiis sa mga araw na ito, napakalang gantimpala ang matatanggap niyo. Sabi niya, mas pinagpala pa yung mga tao ngayon kaysa dati. Kasi yung mga dating tao, yung mga disipulo, nakita nila ang Panginoon. Pero mas mapalad yung hindi sa kanya nakakita, pero nagtitiwala pa rin sa kanya. Amen po ba yun? So, pagpatuloy lang natin ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sa Hebrews 12:1 hanggang 2, drop what slows you down. Alisin natin yung mga nakakapagpabagal sa atin. Basahin po natin sa text. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa atin. Ang lit ng sulat ko. Buong tiyaga tayo na magbusa takbuhin nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Grabe. Sige, sa balik natin. Verse 3. Ayaw na. Yun, di ba? Yung huling ng verse ko, hindi niya ikinahiya yung dinulot niya ang kamatayan sa niya. Sabi doon sa verse. Pero ngayon, nasa kanang trono na siya ng Diyos. Parang gano'n din sa atin. Pagtsaga mo na tayo dito, nandun yung sa last part. Pagdating ng Panginoon, yung gantimpala ay naroon na nakaredy sa atin. May kanya-kanya tayong gantimpala galing sa Panginoon. Let us throw off everything that hinders and run with endurance, fixing our eyes on Jesus. Yan. Sa paglilingkod sa Panginoon, maraming hahadlang sa iyo. Hindi mo unahin ng Panginoon yung mga balakid na makakaharap mo. Unahin mo muna ang labanan.
maglulunis na, wala pang susunodin yung mister mo, yung anak mo papasok sa school, huwag ka muna magsimba. Diba? May mga bayaran ka, huwag ka muna mag-text. Huwag mo muna kanahin ng Lord, kailangan natin ng pera dito sa bahay. Pero kapatid, ano yung priority natin? Nakita na ba natin na yung blessing na natatanggap natin ay maliit lang? Di ba napakalaki yung mga pagpapala na natatanggap natin sa Panginoon? So, ano bang gusto kong sabihin sa inyo na bigyan natin ng priority yung ating gagawin. Alamin natin kung ano yung priority natin at yun yung unahin natin ang Panginoon. Not everything hindering you is sinful. Some things are just heaven. So, hindi naman lahat siguro ng balakid sa atin ay hindi natin kaya nagpasan. Binigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan para mapagtagumpayan yung lahat ng sitwasyon na nakakaharap natin sa ating buhay. Endurance is the goal. Sinong tumatakbo sa mga marathon? Kung sinong malakas yung endurance, siya nakakarating sa finish line, di ba? Ang pananampalataya naman natin, pananampalataya natin ay hindi pabilisan. Ang pananampalataya ay pagiging faithful over time. Nasa dumating ng Diyos na dapat pagdating niya, sabi niya, dapat matagpuan ka ng nagsasamba, nagpupuri. Pero kapag nawala yung faith mo, hindi siya nag-endure hanggang dumating ang ating Panginoon, bahala ka na. Pero sabi nga ng Panginoon, samahan ka niya. Ano man ang kalagayan natin sitwasyon natin sa buhay. Fixing your eyes on Jesus is focus. What you stare at shapes what you become. Tingnan natin yan, sinabi ko kanina, kung ano yung mga priority natin sa buhay. Alam ko sa bawat isa na narinig ito ngayon, ang bawat membro ng iglesia, ay talagang may kinakaharap na mga sitwasyon sa buhay. Kami din meron. Pero alam mo yun, sa pagiging Kristiyano natin, nandun yung may sasandalan na may mga pagkukuha na ng lakas. Hindi sa lahat sa mga kapatiran, pag-devotional, prayer, pagsamba mo sa worship, Sunday, pag-attend mo ng mga prayer meeting, doon po tayo lalakas. So, mga kapatid, ang pinopoint ko lang, marami tayong dapat unahin. Pero ano yung priority natin? Kagaya ng sinasabi ko, matagal na verse ito, matagal na binabanggit sa atin. Di ba? Parang gawin mo muna lahat ng kailangan gawin sa Panginoon. Tapos lahat yung mga pagpapala susunod din sa iyo. Yun yung promise niya sa verse natin. Na parang i-illustrate natin sa pag namili ka ng kutsinta, anong kasunod na ibibigay sa iyo? Nyog. Hindi pwedeng, pag namili ka ng kutsinta, hindi pwedeng walang nyog, di ba? Bibigyan ka talaga ng nyog. Saan pag nakalimutan mo yun, habulin ka pa eh. Ang tendero, tingnan mo, kailangan ito dyan para mas masarap. Di ba? Hindi ka naman pwedeng mamili ng nyog, tapos bibigyan ka ng kutsinta. May ganun ba? Walang ganun, di ba? Sinasabi ko lang po, yung Panginoon, unahin mo muna siya. At yung mga worries mo, kawawayan, yung mga blessing, darating yan, hindi mo inaasahan. So yun po yung nakakatuwa sa ating Panginoon. Hindi nga tayo pagbabawalan. So yun po, maraming salamat po sa pakikinig, salamat po sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon ng Diyos, maraming salamat po sa oras ito. Salamat po sa inyong salita na aming pag-aralan ng Panginoon. Tuloy na po na hanapin po namin una ang kaluguran ng Panginoon, ang kahagalan ng Panginoon, pag-aralan ng Panginoon. At alam namin ang mga pagpapala, binaya, ay pagkakalaman sa aming Panginoon. Salamat po sa mga salita ng Panginoon dahil meron kaming mapanghahawakan Panginoon. Paano na lang kung wala pang Panginoon? Saan kami maghahanap ng kalakasan Panginoon sa buhay namin? Puri ikaw, Diyos, sa mga sita. Salamat po sa oras na po sa pagpapala. Amen.
ng pag-aaral sa ito. Ito pa ang pag-aaral ng Jesus name. Amen. Salamat kapatid sa iyong mensahe. Kaya puno-puno tayo ng mga pangako ng Panginoon. At kagaya po ng sinasabi sa John 14:14, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay gagawin ko. Patuloy po na panghawakan natin ang mga pangako niya. Ayan po, baitos na lang tayo sa ating sa ating pananalangin. Sige po, pili po tayo ng ating mga kapartner. 14 tayo eh. Sige. Sige po, ipag-pray natin ang body of Christ. At tayo po tayo lahat. Yung mga pastor po na ginagamit po dito sa ating Iglesia ng Great Commandment Churches. Sige po, aming Diyos, na banal, mabuti sa lahat. Tinutulong po namin ang mga body of Christ, Panginoon, dito man yan sa Bataan at sa buong mundo, Panginoon. Lagi niyo po silang pagkaisuhin, Panginoon, sa paniniwala, sa paninindigan, na ikaw lagi magtataas sa mga pastor, sa mga leaders, sa mga miyembro, Panginoon, ng bawat iglesia. Lord, mithiin nila, Panginoon, na magsuportahan sa bawat isa, mawala yung pag-iringan. Sa halip, Panginoon, ng pagkakasundo-sundo. Ayun po, yun ang makita po sa bawat iglesia o dito po sa body of Christ. And kagaya po yun, may isang pananampalataya, may isang Diyos na naitataas, may isang Diyos na pinaniniwalaan, at lagi, Panginoon, may isang Diyos na sa lahat na tinatawag. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat sa body of Christ, Panginoon, sa mga walang sawang pag-provide mo po ng kanilang mga pangangailangan. Kaya patuloy na naninindigan ang bawat body of Christ, Panginoon, sa mga pangyayari, sa mga pananalangin, lalo na. Kaya pagpalain niyo po, Panginoon, ang body of Christ. Maging sa mga pastor po na ginagamit dito sa Iglesia ng Great Commandment Church, kaya Pastor Erwin, Pastor Dan, Pastor Odell, and Pastor Raul, Panginoon, salamat po sa kanilang buhay, maging sa kanila po mga kongregasyon na hinahawakan, Panginoon, denominasyon, anuman po yung mga pangalan ng churches nila, Panginoon. Salamat dahil hindi sila nagsasawang ibahagi, Panginoon, magbahagi po ng ikalalay namin sa usaping spiritual. Kaya pagpalain niyo din po sila, ang kanilang pamilya, ang kanilang kongregasyon, Panginoon, ang kanilang leaders, ang kanilang members. Salamat po sa buhay nila. Lagi niyo po silang ingatan, ipoprovide po lahat ng kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoon. Maging sa aming pong offerings sa gabi ito, pagpalain niyo po yung mga kamay na magsisipagbigay po ninyo po yung mga kanilang sisiglan, Panginoon, sa mga panahon na nangangailangan po sila. Lord, patuloy na ikaw po yung mag-bless kanila. Salamat pa at patuloy na ikaw po yung mag-bless dito sa mga pag-awain pa po ng iyong bahay-simbahan. Salamat po, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, Sonship Praise. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos para po sa kapalipayan ng ating paggawain sa gabi po na ito, para po sa ating pong mga announcements. Yan, sa praise and worship team po, meron po tayong changes sa schedule po natin this coming Saturday. Morning po ang ating practice, 9 a.m. po ang band practice, then 10 a.m. naman po ang whole team practice. Yan, pakisabihan na lang din po natin yung mga kasama po natin sa team na wala po dito ngayon. Mission po, wala sa mission. Wala na spend. Yan, sa mga iba pa po natin mga task group, tingin po tayo sa ating po mga group chat para po sa mga updates, para po sa ating po mga darating pong gawain. And may kaanyaya po, na ipinasa po sa atin yung Youth Mission Conference, Ate Case,
Yan, sa Arise Bataan. This coming Saturday na daw po ito, 7 a.m. to 5 p.m. sa Church So Bless, Bataan. Yan, kung may mga interested po ng mga kabataan na mag-join sa conference po, paki-message po si Pastor para mako-coordinate kasi free naman po yung registration. Okay po? Yan, this coming Saturday na po yan, Arise Bataan. Pinakapasa po sa GC. Yan, kung wala na po, tayo na po tayong lahat. Aniyahan po natin ating pastor. Yan, iyak ko na si Bernard po para pakukasan po tayo sa prayer. Salamat po sa Panginoon. Naanas ko na ang ating gawain ay tapos na. Sige po, para po sa ating closing prayer and benediction. Manalangin ko tayo. Ama, purihin ka sa oras sa Lord, dakila ka Ama sa iyong pagsama po sa amin ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Hallelujah. Lord, salamat po sa aming pag-aaral, Lord, sa aming gawain na ito, sa aming pagdadalangin, Panginoon. I know may mga sagot ka sa aming panalangin, Panginoon, in your right time, Panginoon. Ito'y pagkakalog mo po sa aming Panginoon. At naniniwala kami at pangahawakan po namin ang iyong katapatan sa amin, ang iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat sa naririto. I pray also for the GCCC members, Panginoon. Pinasan niyo po sila, ingatan niyo po sila, Panginoon. Sa aming pag-uwi ngayon, Panginoon, ingatan niyo po kami sa aming dadaanan, mga mag-drive, maglalakad, Panginoon. O Lord God, hiling pa rin namin ang presensya ng mga angel, Panginoon, ingatan niyo, Panginoon. Panginoon, salamat po sa inyong kaputihan po sa amin. Purihin ka, dakilain ka, Ama. Ito pa ang aking panalangin. In Jesus' name, Amen.